Tama na lahat ng kahibangan mo. Mommy, I will get you out of here. Dinaan ni Luz sa inom ang pag-aalala nila kay Rose na wala silang kaalam-alam kung ano na ang sitwasyon niya, na naka-schedule na rin ang treatment niya sa hospital pero hindi pa rin siya nahahanap. Giniit ni Jerry na wala na bang awas si Renz sa likod ng kalagayan ni Rose, na naiinis na sinabi ni Elsie na walang awa ang binata dahil sa kapal ng mukha niya, na nakaya pa niyang harapin si Rose sa presinto, na nagawa niyang magsinungaling, na alam niyang tinangka niyang kidnapin si Rose, na todo ang kasinungalingan niya. Pinaliwanag naman ni Luz na may problema sa pag-iisip si Renz, na ang mga imposible at kasinungalingan ay totoo sa utak ni Renz, na kahit ipamukha ni Rose na hindi na niya mahal ang binata, ay sa puso at isip niya ay naniniwala siyang mahal pa rin siya nito at sila ang destiny, na yun ang pinanghahawakan niya, na sinaad din ni Arthur na hindi ba talaga nawawalan ng pag-asa si Renz, pero sinumbat naman ni Elsie na kabaliwan yun sa binata, hindi pag-asa. Habang masinsinang nag-uusap naman sila Matt at Sandra, ay laging nakabuntot si Christina at hindi niya hinahayaang wala siya kapag nag-usap ang mag-ama dahil natatakot siya sa sarili niyang multo. Giniit ng dalaga na nasaktan nila ang mami niya, na nagawa niyang itago ang sakit niya dahil ayaw niyang magilty at mag-suffer sila. Sinabi naman ni Matt na kung alam lang niya na may sakit si Rose ay tinulungan niya ito. Sinaad pa ni Sandra na hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung may mangyaring masama sa mami niya, at nangako naman ang daddy niya na gagawin nila ang lahat maisalba lang si Rose, at kapag nahanap nila ay ipapagamot niya agad hanggang gumaling na siya. Habang uminom namang mag-isa si Matt, pero bigla na namang sumulpot si Christina at tinanong kung naniniwala si Matt na may kinalaman si Renz sa pagkawala ni Rose. Nagalit si Matt na sinumbat kay Christina na anong klaseng tanong yun, kaya agad nagsorry naman si Christina na halatang nanginginig na ang mga kamay niya. Pinamukha ni Matt na hindi nakaregister ang plate number ng sasakyang ginamit ni Renz, pero hindi maitatanggi na ang binata ang nag-drive dahil nakita mismo ng tauhan niya. Pagdating ni Renz sa hideout nila ay saktong tinawagan siya ni Christina, na sinabi niyang nasundan siya ng mga tauhan ni Matt dahil hindi siya nag-iingat, pero giniit naman ni Renz na nalusutan naman niya. Pinaliwanag ni Christina na ang point niya ay mas lumalala na ang sitwasyon, na hindi na nila makontrol at delikado silang dalawa kapag hindi nila nagawa ng paraan, ay yun ang dahilan na mahuhuli na sila. Nangako naman si Renz na hindi na mauulit, pero giniit ni Christina na kailangan na nilang umalis sa hideout nila, na isang tagong resort na hindi na nagfa-function. Sinabi naman ni Renz na hindi pa niya alam kung saan sila pupunta, pero pinamukha ni Christina na wala siyang pakialam, pero pinatayan siya ni Renz ng cellphone kaya nagalit ito. Matutunugan na ni Matt si Christina dahil sa mga kinikilos niya, na laging balisa at laging interesado pagdating sa mga impormasyon tungkol sa pagkawala ni Rose at ang tungkol kay Renz. Habang matatauhan na si Banchi at ititigil na niya ang pangungunsinti kay Renz, at ilalaglag naman ni Renz si Christina sa panahong magkakahulihan na. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang huling 2 linggo ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.